Paalis na sana siya na makitang nakatitig pa rin sa kanya sa Blake kaya naman sinamaan niya to ng tingin. Ano na naman? I will send some copies to you. Tinaas ni Blake ang hawak na libro. Isama mo rin si Kim? Napahilot sa noo si Ella at saka paulit-ulit na lang tumango para matapos na ang lahat at makalis na siya dahil magagabi na. May kailangan ka pa? Tinuro ni Blake ang sariling labi. Goodbye kiss? No thanks. Dito na lang Mr. Kim. Nang ihinto ni Mr. Kim ang sasakyan, ay agad na akong bumaba. Tinignan ko ang jewelry shop na hinintuan namin at agad lumapit para pumasok sa loob. Malaki ang loob nun, tiles ang sahig at mga iba't ibang alahas na nakadisplay sa glass box. Naroon siya sa cashier. Ella? Gulat na itsura niya at nangiti ako bago siya nilapitan. Rian! Masiyang ani ko saka siya niyakap. Wow, you're here? Takang tanong niya at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Nagbago ang ngiti niya pero di ko yun pinansin. How's life? Ang tagal din kitang hindi nakita. I miss you. Yeah. Natawa ako sa napahipo sa tiyan ko kaya to naman tumuo ng tingin niya. Lumaki na siya? Oh my, ilang months ka na? 3.5? Ang bilis nga ng buwan. Di nawawala ang ngiti ko sa labi. You wanna touch it? Naiilang ang mukha niya at pansin ko yon. No. Sabi-sabi ayaw daw ng mga buntis masyadong hinihipo ang tiyan nila. Come on, we're friends. It's fine. Nawakan ko ang kamay niya at pinatong sa tiyan kong may bahagyang umbok na. Napapitlag siya pero may ngiti pa rin sa labi na tingnan ako. My baby is becoming bigger and bigger. Masyado maraming stress lately but now my baby is healthy. Mabuti nga't di ko naisipang tanggalin siya. Unti-unting nawala ang ngiti ni Rian sa labi. Binitawan ko rin ang kamay niya. Ella, I know that you're really mad. Maang-maangan ko siyang tinignan. No, I'm not. How can you say so? I didn't mean to say that. The truth is I'm really happy for you. Sadyang nabigla lamang ako. Buoba ang tingin ni Rian at lumungkot din ang itsura niya. But let's just sit first. Rian? Tinignan ko siya mata sa mata. Natigilan siya sa paghatak sa akin papuntang opisina niya. Tsaka ko tinignan pabalik. Are you really my friend? What kind of question is that, Ella? Natatawang aniya. Napabuntong hininga ko habang di inalis ang titig sa kanya. You know that I hate dramas because my life is already full of it. Lately napapansin kong nag-iiba ka and after ng huli mong tawag. If you really care about me, nasan ka ng mga panong kinilangan kita, Rian? Natulala siya. I don't know. I don't know what happened to you, Ella. Sinubukan kong tawagan ka ng paulit-ulit. I even called Tita Isabella pero ayaw nilang sabihin kung ano nangyayari sa loob ng pamilya ninyo. Muli kong naramdaman na mahigpit niyang yakap. You're a bad liar, Rian. Kung gusto niya akong tawagan, ba't di ang sekretary kong sinabihan niya? Alam niya kung sinong pinagkakatiwalaan kong tao? Niyakap ko siya pabalik. Maya-may naghiwalay na rin kami sa yakapan. Wala ko imik habang pinanonood ang pagpunas niya ng mga luha. Pagkatapos ng lahat, inaya niya na akong pumasok sa opisina niya. I almost got beaten by my own father for someone's fault. Almost had a miscarriage because of stress and over-fatigue. And now here I am standing in front of you. I'm sorry, Ella. I'm sorry that I'm not there for you. It's fine. Buoba ang tingin ko sa hawak kong juice na binigay ni Rian. Natahimik siya. May balita ka na ba sa family mo? Wala. Tipid na ani ko. Pupuntan nga pala ako ni Tita Isabel kamakailan lang. Aniya kaya tatigilan ako pero hindi ko pinahalata ang pagbabago ng emosyon ko. Really? Yes. Nakagat niyang pang-ibabang labi. Tira nag-aalangan sa kung anong sasabihin. Tingin ko may nangyaring masama sa kumpanya na pinapatakbo ng papa mo, Ella, and your lolo. What happened? Your lolo, I think, nasa kritikal ang kondisyon niya ngayon. Ani Rian na may pag-aalala sa mga mata nang tingnan ako. Tandaan ako napatango. That's really bad. Di ako ganun kaapektado, yon ang totoo. Pero may part pa rin sa akin na gustong makita kung ayos lang ba sila. Hinawakan ni Rian ang palad ko at marahang pinisel ang mga yon. Everything will be alright, Ella. Yeah, I hope so. Hindi na ako nanatili pa sa loob at agad na nagpaalam kay Rian. Nilapag ko ang basong di ko pa naiinom sa lamesa niya. Aalis ka na agad? Yup. Huwag mo na akong ihatid, Rian. Ani ako na makitang patayo na siya mula sa kinaupuan. Ella, do you trust me? Tirig kong tanong niya bago ko isara ang pinto ng opisina niya. Nakangiti ko siyang nalingon saka binalik ang tanong niya. What kind of question is that, Rian? Of course I do. Napatango siya at saka ako kinawayan. Take care. Sinara ko ang pinto at mabibigat ang yapak, bumaba ng hagdan at lumabas. Naroon na si Mr. Kim at nakaabang, may hawak na paing dahil umaambo na rin. Miss Guevara, pinayungan niya ako at agad inihatid sa sasakyan.
Tahimik lang ako sa biyahe hanggang sa makarating kami sa villa at malampasan na magubad na parte. Doon na lang ako sa malaking gate nagpababa. Dinahilan kong gusto ko lang ilakad ang mga paa ko. Nagpaalam naman si Mr. Kim na aalis na dahil may aasikasuhin pa raw siya na mahalagang bagay. Mabagal lang ang lakad ko habang papasok sa malaking villa ni Blake. Sa malawak na brickstone kasi natapakan nun, nakapalibot ang malaking garden. Sa dulo ng daan isang fountain at doon mo na makikita ang malaking bahay niya. I'm really not used to call his name but I'm trying because it also sounds good. Nawala lang ngiti ko na maalala si Rian. Tinaas ko ang paningin ko sa madilim na langit dahil mas lumalakas ang ulan. If Egan and Colleen, including Yana, can betray and turn their back at me, but Rian, can she also do that too? Yes, I heard them. I clearly heard their voices that time. May tinanim si Blake na voice recorder sa mga tauhan niya. Mr. Kim gave it to me na siyang utos ni Blake bilang babala. I can accept that. Di ko dinamdam yun dahil wala naman kaming masyadong pinagsamahan, but Rian? Ba't parang mas malas ko naman yata ngayon? Tumulong luha ko kaya't bahagya akong tinabi ang payong para maulanan ng konti ang mukha ko. I am not crying. I am not going to cry. Gusto mo bang magkasakit? Isang bulto ng taong humarang sa malakas na ulan. If you don't care about yourself, just do it for the child, Blake. Inangat ko ang paningin ko sa bloke ng yelo na humarang sa daan. May hawak din siyang payong. Seryoso naman ang itsura niya at sa lubong ang kilay. Pero kahit ganun walang masyadong kalamigan ang maaaninag sa mukha niya. Napasinghot pa siya ng sipon nang ibukan niya ang mga bisig at binaba kong hawak kong payong. Lumapit ako sa kanya at agad sinalubong yakap niya. Stop crying. Kailan ba titigil niyang luha mo? Marahan na naging pagpunas ng likuran niyang palad sa pisngi ko. Inis din niyang kiluha ang panyo na nasa bulsa ng trousers niya at maingat yung dinampi sa mukha ko. You're the only person who's in my side. Humagod ang palad niya sa likod ko na tila inaalo ako. Let's go inside. The one who I should trust is not them but this crazy bastard beside me. Panay ang pagtitig ni Blake sa kamay na yumakap kay Ella kahapon. Sariwang-sariwa sa memorya niya ang langhinang itsura ng babae at ang nagsusumama nitong mga mata. Maging ang naging mahigpit na yakap ito sa kanya. Mas naging malaki ang ngisi ni Blake sa labi. That's right. Mas maganda kung mas dedepende sa kanya si Ella. Handa niyan gawing masama ang lahat ng taong nakapaligid dito at gawing mabuti ang sarili sa harapan ni Ella. Panay naman palitan ng tingin ng mga tauhan ni Blake na nasa loob ng meeting room. Maging ang nagpapaliwanag sa harap na tigilan, pinagpawisan na malamig dahil sa kakaibang ngiti na nakita nila sa kanilang boss. Anong tinitingin-tingin ninyo? Malamig na anito na agad napalis ang ngiti sa labi. Nag-iwas ng tingin ang lahat habang nanginig naman ang nagre-report sa harap at nautal-utal pang nagsalita. Mas nawala ng emosyon ang itsura ni Blake. Get out! Matalim ang mga mata nito at tinitigan ang lalaki sa harapan. If you can't even explain your team's project clearly, how sure can I be that I will become successful? Lalo nagpanik ang lalaki sa harapan, kaya pikit matang napaiwas si Mr. Kim na nakatayo katabi si Blake, nasa pinakagitna na mahabang lamesa. Wala rin naman siyang magagawa kapag sinabi ng boss niya na gusto nitong magpakabuti. Hindi yon appreciate ng lahat ng tao? Kung di kay Ella lang president. Nawalan nga ng kulay ang mukha ng lalaki. Hindi po pwede na masayang ang proyekto nila ng ilang buwan din nila na pinagplanuhan. Napalatak si Blake bago tinaas ang kamay at balak niya sanang ipalad-kalit palabas. Ngunit isa sa mga katim nito ang matapang na humakbang at yumuko kay Blake. Bigyan niyo ho kami ng pangalawang pagkakataon, President. Pikit matang nagdasal ang taong yon dahil alam niyang di ganun kahabang presensya ni Blake sa lahat ng bagay. Kung ayaw nito ay ayaw nito, pero mukhang good mood ngayon ang boss nilang Moody, kaya kailangan niyang subukan para sa maganda nilang kinabukasan. Dumapit na si Mr. Kim para tulungan sila. Boss, tawag daw ho sa inyo mamaya si Miss Guevara. Siguro ho dapat pagbigyan niyo na para matapos na mabilis ito? Napaisip saglit si Blake bago napapayag. Nakahinga na maluwag ang lahat ng mga tao sa loob ng kwarto. Sa wakas isa na tong once in a lifetime chance. Blake! Mr. Carl! Nangiwi si Kim nang may tulak siya ni Carl na siyang nag-iisang nakakasalamuhan ni Blake sa malapit na pader. Pinigilan niyang pumasok ang lalaki sa opisina ng boss niya. Why did you suddenly pull your shares in my company? Galit na tanong nito na makapasok sa malaking opisina ni Blake. Walang reaksyon si Blake at napilitang pagpasok ni Carl. Hindi na siya nabigla.
Binaba niya ang ballpen at saka pinagsalikaw ang mga kamay. Ask your sister. Nanggagalitin si Carl pero hindi niya dapat galitan si Blake. Huminga siya na malalim para kalmahin ang sarili. Masyado malaki ang shares na hawak ni Blake sa kumpanya niya at kung bibigla-bigla itong kukunin ang mangyayari sa kalahati ng kumpanya niya. Sigurado rin ba ang ibang shareholders na kaya nila umanib sa kanya dahil kay Blake na may pull out din? What did she do this time? Tanong ni Carl. You should ask her. I will bring her here. Siguradong hihingi ako ng tawad sa kanong ginawa ng kapatid ko. Tiimbagang na niya. Wag naman basta-basta ganito, Blake. No need to bring that woman here. Ani Blake. Binitawan ko na ang kapatid ko. Carl, masyado lang talagang matigas ang bungo ng kapatid mo. Malamig na dagdag pa nito. Sa labas naman ng opisina ni Blake, makikita ang isang babaeng nagmamadali sa paglalakad. Nakilala agad to ni Mr. Kim. Ang patayo na sanang si Mr. Kim, sinilubong isang balingkinitang babae na agad din siyang hinawi. Kaya't nawala naman ng balanse ang nangihina niyang tuhod at sunod na tumama ang sahig sa pitan niya. Agad na binuksan ng babae ang pinto at pumasok sa loob. Lugmok ang itsura ni Mr. Kim dahil sa masakit na nangyari sa kanya, kaya pinagdasal na lang niya na sana dilubyong sapitan ng dalawa sa loob. Nabuhayan ng loob si Carl at agad nilapitan ang kapatid dahil sa nakitang itsura ng babae. Maging ang matinis at umiiyak nitong boses ay nakakairita. Napahawak siya ng sariling noo. You brought this upon yourself. I already gave you a warning, Miss Rian. Natigilan ng bahagya ang pag-iyak ng babae dahil sa pangalan tinawag sa kanya ni Blake. Stabbing your own friends back without hesitation. Alam mo ba kung anong klaseng problemang binigay mo kay Ella? Masamang tingin ang tinoon ni Blake kay Rian na nagpahakbang paatras. What did you do this time? Galit na bulyaw ni Carl sa kapatid. That's it? Dahil lamang doon. Dahil lungdan kaya kinaya mong ipag-ibang jewelry shop ko at nagawa mong i-pull out lahat ng shares mo sa family business namin? Nasaan ang pinagsamahan natin? Nandidiri na ang tingin ni Blake at puno ng pang-insulto ang naging ngiti nito. Stop right there. Una sa lahat, wala tayong pinagsamahan. Pangalawa, aren't you being too delusional? Natatawang bumaling ang tingin ni Blake kay Carl. Hindi ba't sabihin kong kontrolin mo tong kapatid mo? Nangihina ang pakiramdam ni Rian. Wala na. Wala ng lahat na naipondar niya at dahil lamang yun kay Ella. Bukod pa ron nasa bingit din ng pagbagsak ang family business nila. Nandulumo siyang napatingin kay Blake. Please, please, I will do anything. Save us. Huwag mo naman kaming iwan sa gitna ng ere. Hindi ko kakayanin. Sumisigok na aniya pero bored na rin ang naging paraan ng pagtitig ni Blake sa dalawang tao sa harapan niya. Konti nilang tatawagin niya na ang mga bodyguard sa labas. Blake's eyes twitched from anger. Ano naman paki ko sa'yo? Napepe si Rian saka napayoko. Blake, ako na mismo ang humihingi ng kapatawaran sa kung anong kabaliwan ang ginawa nila sa'yo. I'm sorry. I am really sorry. Kung gusto mo, hihingi rin ako ng tawad kay Ella. Ngayon din. No need. Pagbibigyan ko ngayon, Carl. Wag na wag ko na lang makikitang lumalapit po ulit ang kapatid mo kay Ella. Seryosong ani Blake na kinatango ni Carl kahit pa nga hindi niya kilala kung sino man tinutukoy nito. Tila kinukuyo mo sa tinutusok ng maliit na karayom ang puso ni Rian na makitang namamaliit na tingin ni Blake. Di niya yon matitigan na matagal. Tila napako siya sa kinatatayuan. Kung di pa siya hinila ng kapatid niya, hindi siya makakaalis sa lugar. Let's go! Kuyom ang kamaon ni Rian habang iniisip si Ella na siyang may dahilan kung ba't nagkakaganito ang buhay niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makuha ang lalaking inaasam niya. It's always her. Everything is all about Ella. Galit na binato ni Rian ang hawak na pouch sa loob ng kotse ng kapatid niya. Puno ng pinagsamang luha at pawis ang mukha niya. Magulong buhok at magulong damit. Pinagtitinginan siya ng mga tao kaya kagad siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Sumunod din naman si Carl nang sigawan mula si Rian na hindi umiimik. Ngunit mahigpit pa rin ang kape sa damit at tila gigil na gigil. Napasulyap ako sa gawin ni Blake na bigla-bigla. Pumasok sa loob ng kwarto ko kani-kanina lang. Nasa bandang bintana siya at nakatanaw sa labas. Habang nasa kama ko at nagbabasa ng mga binigay ng pregnancy box. Ang suot niya ngayon manipes na black shirt at khaki pants. Hindi nawawala ang kulot niya sa noo at makikita ring wala din talaga siya sa mood. What happened? Naglinis lang ng mga duming dapat tanggalin. Aniya na hindi ako nililingon.
Napahilot siya sa sentido niya. You look really tired. Mas mukha kayatang pagod nitong mga nakarang araw. Binabasa kong libro sa nightstand. I'm fine. Nilingon ako ni Baliw at biglang nitian. If you keep staying here by my side, I'll be fine. Naiwas ko tuloy ang tingin ko sa magaganda niyang mata na namumungay. Napabuntong hininga ako saka tumayo at nilapitan siya. Sit there. Turo ko sa upuan na hinila ko para sa kanya. Kamahalan? Tinaasan niya ako ng kilay bago maupo. Don't tell me you're gonna kiss me again. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, sinampal ko na mahinang mukha niya na kinalaki ng mga mata niya. Bagaling umawang ang manipis niyang labi, tila gulat na gulat, kaya natawa ako na mahina. What is wrong with you? Galit na siya. Ang OA mo, Real? Ang hina lang nun Kumakariak parang inambalas ko naman siya ng 2x2. Masama ang tingin niya ng hawakan ng sariling panga. Patayo sana siya nang pigilan ko siya at paupuin muli. Kaya bago pa magalit ng tupaking si Montreal, nilapit ko na magkabila akong daliri sa noon niya at sinimulan niyang i-massage. Inirapan ko siya. I am not an expert so don't judge me. Pirikit lang ni Blake ang mga mata niya at saka marahang tumango. Maya-maya pa ay naging kalmado ng paghinga niya. Minasahe ko ang noon niya pataas hanggang buhok. Maging ang scalp niya sinama ko na rin. Kaya yung maayos niyang buhok kanina ay parang pamamahay ng mga ibon ngayon. Nangiti ako. Okay na. Sige pa. Sinaman ko siya ng tingin. Masakit na ang kamay ko. Unti-unti niyang dinilat ang mga mata. Kumabog ang dibdib ko na matitigan ko yung muli. Before, I felt so scared when those eyes stares at me. Pero ngayon, may konti ng pagbabago sa mga yon. Walang makikitang ibang bagay doon maliban sa kadiliman. Ngunit ngayon may kokonti na yung kinang. Paalis sana ako na yakapin ako ni Blake at mas ilapit sa kanya. Ano na namang drama to? Ang mukha niyang nasa itaas ng tiyan ko habang mahigpit naging yakap ng mga kamay niya sa bewang ko kaya pinisil ko ang tenga niya. Bakit ba mahilig kang mangyakap? Hinila ko yon bahagya pero di pa rin siya humihiwalay. Muli akong napabuntong hininga at saka inihawak ang isang palad sa sarili kong mukha na alam kong namumula na. Binaba akong kamay ko at nilagay sa anit niya para yun ang imasahe. Madulas at malambot ang buhok niya kaya hindi yun sumasabit sa mga daliri ko. Salamat, Blake. Mahinang ani ko. Di siya nagangat ng tingin at nanatiling nakadikit ang mukha niya sa tiyan ko. Teka, ano nga bang pinagpapasalamat ko? Kahit may pagkabaliw ka at hindi marunong manligaw, ayos lang. Siguro ganun talaga pag tumatanda na. Hinaplos ko ang ulo niya at saka natawa na mahina. Oh, I mean, it's not okay but yeah. What did you say? Sa oras na yun, tiningala niya na ako at binigyan na matalim na tingin. Nothing, I said thank you. Para sa comfort na binibigay mo na hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko. I don't have any type for men. As long as they can love me without limits, then that's enough. Pero saan ba ako makakahanap ng ganon? Sa Mars? So na. I stopped finding or waiting for someone who's like that and gave up. But Blake? I'm sorry. Dinig kong aniya. Bumaba ang ulo niya sa tiyan ko at saka kinintilan ng maliit na halik ang umbok noon bago ilapat to ng malaki niyang palad. For whom and for what? Tanong ko sa kanya pero hindi niya na ako sinagot. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at sunod na hinalikan na ako. Don't leave me. I won't at least if you treat me right. I am curing myself, Ella. Di na alis sa akin ang titig niya. My therapist said that my condition is improving. I can somehow manage my anger issue. Can cooperate with you. May pakiramdam din ako na sa'yo ko lang nararamdaman. Because of you, I might change. Para nasilaw yata ako nang bigla siyang umiti. Nasa dibdib niya sa bandang puso ang kanang kamay. Bagyaring naningkit ang mga mata niya dahil sa ngiting nasa labi. He kinda looks cute. Medyo natulala ako pero okay lang. Di naman ganun katindi ang damage. Tumango ang mukha niya, papalapit sa akin. Kaya agad kong tinakpan ang labi niya at saka siya tinaasan ng kilay. Don't tell me you're gonna kiss me. Naramdaman ko ang mainit niyang dila na umagod sa palad ko kahit napasok ko yung tinanggal at saka pinanlakihan ng mata. Yes, I will. Just a kiss. Isang malalim na halik ang pinadama niya sa akin. Napalapit ako sa balikat niya na mas maging marubdob iyon. Nagpupumilit pumasok ang dila niya sa loob kaya agad kong binuka ng bahagya ang labi ko. Mainit at madulas. Ilang minuto bago niya itigil ang halik at saka kinintilan na mainit na halik ang pisngi ko, ilong, leeg, maging ang balikat kong kinagat niya pa ng bahagya. Blake? Nabubuhay ang init sa bawat himaymay na ugat ko kaya pinisil kong balikat niya para pigilin. You're beautiful, Ella. Nakagat kong pang ibaba kong labi dahil sa mainit niyang tingin.
Tila naging isa siyang mabangis na hayop na handa akong silahin. Palayo na sana si Blake at kailangan niyang pigilan ang sariling maangkin ang babaeng halatang tulad niya ay nabuhay na rin ng libido. Ngunit hindi humiwalay si Ella kay Blake. We can do it. Naparanok si Blake ngunit bahagya itong umiling. No, you're pregnant? Just don't put it in. Aniya pa ni Ella. Napaisip saglit si Blake kaso lang nang malalang maselan yon. Ang babae agad niyang pinatay ang init na nagsisimulang kumalat sa kanya. No, I wanna help you, okay? Sumama ang mukha ni Ella. Bakit ba parang siyang hayok na hayok sa kanilang dalawa? Are you sure? May pag-aalangan sa mukha ni Blake nung hapitin si Ella na tumangulang. Marahang pinadaos-dos si Ella ng isang parad na matipunong dibdib ni Blake pababa sa abdominal muscle nito na ngayon niya lang mas nadama hanggang sa malambot na parad niyang umbok sa khaki pants nito. Dinilaan ni Ella ang sariling labi nang di na rin pinuputol ang pakikipagtitikan kay Blake na nagbabaga na ang tingin. Then sleep. I want to but I can't. Di na umimik si Blake at napasimangot si Ella.